Tiniyak ng Department of Foreign Affairs at International Criminal Court na lehitimo ang welfare check visit ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Kasunod ito ng pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa pagbisita na wala raw pahintulot ng kanilang pamilya. Narito po ang aking unang balita. Tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagbisita ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa The Hague sa kaniyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, nagpanggap daw silang isang welfare check ang kanilang gagawin. Pero tingin ni VP Sara, utos umano ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa Malacanang na nagsumite ang Philippine Embassy ng report sa Pangulo tungkol sa ginawang pagbisita. Giit ng bise, nalagay raw sa panganib ang buhay ng ama nang payagan ng ICC na pumasok ang mga ahente ng gobyernong kumidnap sa dating Pangulo nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. I can only speculate, Mr. President, but I don't really have the facts obtaining on the ground. Sa tingin ko lang talaga ay baka yan ang purpose bakit sila pumunta doon para i-confirm siguro kung talagang totoo ba na mayroong cognitive impairment ang ating dating Pangulo. Paliwanag naman ng DFA, welfare check ang ginawa ng mga taga-Philippine Embassy at naaayon ito sa Vienna Convention on Consular Relations at Batas ng Pilipinas para protektahan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Tungkulin daw ito ng lahat ng Philippine Foreign Service posts at walang pinagkaiba sa ginagawa ng DFA para sa iba pang nakadetineng Pilipino abroad. Tiniyak naman ng International Criminal Court na naaayon ang mga aksyon nito sa ICC Rome Statute at sinusunod nito ang international standards na ang mga nakadetineng individual ay may access sa kinatawan ng kanilang mga konsulado. Ang anumang pagbisita raw, merong pahintulot na nakadetineng individual. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.